na kailangan dapat lalo tayong maging seryoso sa paglilingkod, ano? Dahil unang-una nakikita na natin yung mga kaganapan sa mundo. Malaking tulong yon, ano? Yung mga gadget natin. Gamitin natin to sa tamang paggamit, ano? Hindi po sa paggamit sa walang katuturan at hindi natin mapapakinabangan. Medyo ngayon pala bumabalik yung boses ko, Brother Johnson. Nag-intermittent, ano? Nawawala. Ayun. So, yun. Sabi nga, ano, Hebrews chapter 10, verse 26. Sa 25, sabi po dito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yung araw na yun, yung pagparito ng Panginoon. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. So, ang isang tao pala, kapag nagbaliwala na, no, sa isang bagay na pinabanal ng Diyos, pero binabaliwala, sabi dito, wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na napaghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalabon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. So, ganun kabagsikan Diyos, ano? Kapag hindi inaring banal ang anumang bagay na pinababanal ng Panginoon. Sa 30, sapagkat nakikilala yaong nagsasabi, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Hindi ibang tao kanyang bayan. Tama? So, mas malupit pa daw yung hatol sa minsan nakakilala. Ano? At pagkatapos ay babaliwalain, tatalikuran, yung mga bagay na dapat sana'y umaring banal sa tao, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Salamat sa araw na ito. At patuloy po tayo. Panghawakan lang natin kung ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Wala namang taong hindi nagsasuffer ng pagsubok sa atin. Ano? Lahat naman tayo pare-pareho. Iba-iba nga lang. Ano? Pare-pareho ito nagsasuffer. Iba-iba nga lang. So yan ang daan ng pagsusubok sa atin ng Panginoon, kung paano natin talaga paninindigan ang ating pananampalataya, ano? At kung paano natin panghahawakan ang mga salita at kung paano natin pahahalagahan yung buhay at yung pananampalataya na minsan ibinigay sa atin. Napakahalaga nun So, kung sabi nga nila, wala daw pagsubok, walang glory. Totoo naman yon, di ba? Maski ang Panginoon, grabe nga yung karanasan niya, di ba? Sa atin ay kaunti lang. Hindi naman gaano, mga kapatid. Pero sa kanya, talaga hanggang kamatayan sa Kalbaryo, talagang para sa kanya, yung buhay niya, ano, talagang isang rason lang yung para maibigay niya alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Tama? So, kailangan, mayroon ganun tayong attributes ang bawat isa sa atin. Hindi tayo nabubuhay para
sa sarili natin, magpakasarap tayo, magpakaginhawa tayo sa buhay. Hindi ganun eh. Dahil, ano yan eh, hindi ka magiging masaya sa buhay mo pagka ganun ang takbo ng buhay mo at layunin mo sa buhay. Tama po ba? Minsan, mas masaya nga yung nagtitiis ka, pero yung pagtitiis mo eh, maaakay mo ang iba sa buhay na dapat nilang lakaran. Tama? Sabi sa amen? Kaya nga, sabi nga, is this better to give than to receive? Ibig sabihin, kapag namimigay ka, nagbigay ka, mas maginhawa ang pakiramdam ng isang tao na may ganong pag-uugali. Di ba? Sabi sa amen? Hindi ba? Ako nararamdaman ko yun. Minsan pag nakakatulong ako kahit simpleng bagay sa kapwa, parang ginhawa di ba? Tama? So, ganun lang mga kapatid. Simplihan lang natin ang buhay at may awa ang Panginoon, yung iniintay po natin, darating at darating. Sapagkat nagaganap ang mga hula, nagaganap ang salita ng Diyos sa harapan po natin at yung mensahe ni Brother Johnson, talagang yan ay para sa mga nararanasan niya sa ating mga kaibigan, kakilala na talagang nakakilala, nakarinig ng mga mensaheng ito, Kaya nga, tapos makaalam ng katotohanan tatalikod sa katotohanan, Hindi ba? Ay, wala nang wala nang hain. Kundi, mabuti kung false virgin, Kasi kung false virgin, lagyan natin ng S, false virgins, talagang nakatalaga na yung buhay nila para sa kanilang pagkakaunawa, sapat lang yon na makakayanin nila na mapanindigan ng kanilang mga buhay. Ang mabigat nga dyan ay kung kaaway ka ng Diyos. Tapos, amen? Kapag kaaway ka ng Panginoon at pilit mong dinudumihan ang salita ng buhay, kahit hindi, may mga ngaral na ganun, kahit wala naman naintindihan, masabi lang na may alam sila. Marami akong kakalalang ganyan at marami akong naririnig na ganyan lang mga ngaral. Masabi lang na may alam sila. Kahit hindi nila naintindihan, sige. Kahit hindi sila sigurado. Nararamdaman ko yun sa mga ngaral ng end time, lalo na sa end time. Hindi na ako lalayo, mga kapatid, pasensya na kayo. Kasi danas na danas ko kayo, tayo magkakakilala. Tayo magkakasama. Kaya hindi na ako magpipigil ng sasabihin ko. Totohanan na lang ito. Maski si Johnson. Kasi para masabihan yung iba pa, Tama. Yun ang layunin nga natin Ma-aware yung iba. At huwag nila sayangin. Yung buhay nila, iisa lang yan. Kapag namali ka na nasamahan, makahawa ka dyan. At pag nahawa ka, kung anong meron sila, yun ang meron ka rin. Tama? Kaya huwag tayong babase sa naglalaki ang gawain. Babase tayo kung ano sinabi ng Biblia. Bigyan ko lang ng halimbawa. Yung may-ari ng mundo, di ba? Siya raw yung may-ari ng buhay natin. Siya raw yung may-ari ng mundo. Di ba? Laki ng gawain yan. Tama? Nung una, medyo, alam niyo, ang Pentecostal, yung pinanggalingan na, yung ngayon, dala-dala ni Kibuloy, alam niyo, Pentecostal yan Dinaanan talaga ng katotohanan yan, Naniniwala sila sa baptism in Jesus Christ's name. Naniniwala sila sa gift of the Holy Spirit. Naniniwala sila doon. Mga anak, mga kapatid. Kaya lang, nasa tao yan Kapag inabuso mo yung kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos, pag inabuso mo yan, paparusahan ka ng Panginoon. Madadamay pa maraming tao. Isipin mo, Pentecostal
Dinaanan ng liwanag yan. Sila ang unang nakakita ng tamang formula ng baptism. Baptism in Jesus Christ's name. Acts 2:38. Sila nga yung sumira sa stand ng Trinitarian na baptism in the Father, Son, and Holy Ghost. Pero pagdating ng panahon, tignan nyo ang sitwasyon ng Pentecostal ngayon. Nandun pa rin ba? Naniniwala sila sa serpent seed. Naniniwala sila sa turo ni Brother Branham about serpent seed. Pero hindi hanggang doon lang yun. Kailangan humakbang pa. Humakbang ka. Many are called but only few. Only few are chosen. Alam niyo, napakahalaga ng mga huling minensahe ko about the parable of Matthew 13 tsaka yung parable of the Foolish Virgin, kasi nag-uugnayan yun tsaka yung 7 church ages, nag-uugnay yun, mga anak. Wala kang pwede may tatanggi doon. Kailangan intact yun. Pareho sila ng kondisyon, pareho ng thought dapat yun. Kasi pagka yung lihis sa church ages, yung parable of Matthew 13, lihis sa church ages, hindi revelasyon yan. Tama? O kaya sa history. Pumunta lang tayo sa history. Pag hindi nagtagpo yan, false teaching. At ganyan na nangyayari sa end time ngayon. Hindi na tayo lalayo, mga kapatid. Patong-patong yung kakaharapin nila sa harap ng Panginoon dahil puro inventions at palihis ng palihis ng palihis. Hindi na ako magpipigil na sasabihin ko kasi hindi lang karanasan ko yan based on the Bible yan. Kaya tayo, mga anak, dahil minsan tayo nakakilala ng katotohanan, ito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, hindi ka naman pupunta sa simbahan na hindi ka ready. Basta, yung bang pumunta ka lang dyan, umupo ka lang dyan, hindi, kailangan ready ang puso mo. Tama po? Kailangan ready yung puso mo at meron kang katiyakan na itong mga natatanggap kong mga turo at aral, ito ang pakikinabangan ko pagaling ng panahon. Kasi kapag hindi ganon, sayang lang Patapatin ko kayo, mga anak, mga kapatid, sayang lang. Masasayang. Huwag pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan, yung pag-aaral sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ngayon na nga yun Tingnan nyo yung Israel at Amerika. Meron ng konting gap sila ngayon, di ba? Dahil nami-misinterpret talaga nila ang ginagawa ng Israel ngayon na para bagang mamamatay tao si Israel. Tama? Hindi gusto ng mundo yan. Nakikita nila walang kalaban-laban, pinapatay. Pero pag binasa mo ang Biblia, kalooban ba ng Diyos yan? Alam mo, si Elisha, halimbawa lang ito, si Elisha. Ilang bata yon? Ang dami. Tinukso-tukso si Elisha. At pagkatapos ang ginawa ng Panginoon, yung mga bear, pinagpapatay yung mga bata Sinugo ng Panginoon, sabi ng Biblia, sinugo ng Panginoon yung mga bear na yun na para patayin yung mga bata. Ang dami. Search ninyo kung ilan yung 40 yata o gaano karami yung bata na yun. Patay yun. So, hindi natin pwede sabihin, ano ba naman yung Panginoon pinatulan pati bata? Wala tayong magagawa, mga anak, mga kapatid. Kung anong gusto niyang gawin sa Gaza, mangyayari yan.
Gaza shall be forsaken. Pababayaan na sila. Kasi wala nang nakikita ang Panginoon Diyos na remedyo sa kanilang kaisipan at sa kanilang mga puso. So, ganon. Kapag wala ng remedyo, eto na yon. Sapagkat kung ating sinasadya, ayun, ibig sabihin sinasadya na ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala ng katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Wala na. Naintindihan natin? Ibig sabihin, nagpasya na ang Panginoon sa buhay ng tao. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa 28 yun, sa patotoo ng 2 at 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Yung araw lang ng Sabat, pagbitbit ka ng daladalahan mo, abutan ka ng bato dyan. Baliwalain mo ang Sabat, patayin ka dyan, mga kapatid. Stone to death yan. So, hindi biro-biro na baliwalain po natin. Sabi ng Panginoon, sapagkat ating nakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya kita nyo, nangyayari ngayon sa daigdig ng end time. Palayo ng palayo, palihis ng palihis, pero ang Biblia napakasimple. Pagka sinabing back to the Word of God, back to the Bible, yung Biblia nyo, liliwanag lang yan Tama. Pero yung mag-i-input ka na napakaraming terminolohiya para masabing may marami kang alam, useless yan Sabi ko nga sa inyo, si Kristo, simple lang mga terminology yung ginagamit niya, pero hindi naman nabago ang Biblia Tama? Ngayon, ang daming terminology ang ginagamit Ang problema, lumihis ng lumihis. Babalik ka lang sa unawa sa Biblia, period, tapos na yon. Pag lumiwanag ang Biblia, yan ang tamang understanding. Hindi mo na kailangan kumuha ng iba pang libro. Binigay na ng Panginoon yan, mga kapatid, para gabayan po tayo sa buhay po natin. Sabi sa amen? Purihin ng Panginoon at hindi pa naman po yan ang mensaheng inihanda ko, Pero ang Biblia, sabi ko nga sa inyo, nag-uugnay-ugnay, Misa nga, wala akong plano magmensahe, pero nagtatama-tama. Dahil, patnubay ng Panginoon yan, Patnubay ng Panginoon yan. Miski isa-isahin ko, yung dati ko ng minisahe na matatagal na. Kasi pinag-aaralan ko pa rin, tinitignan ko pa rin, Kaya salamat sa Panginoon. Walang kailangan maglaban-laban dyan. Kahit sa mga naituro mo na. Kasi kapag kami naglaban-laban dyan, ibig sabihin, umalis ka na dyan. Huwag ka na tumayo dyan at mangaral. Nakakatakot Ang magdagdag, dadagdagan ng salot. Ang magbawas, babawasan sa aklat ng buhay. Saan alalagay? May tapang ka ba para ipangaral ang salita ng Diyos? Di ba? Kasi kung may tapang ka, ibig sabihin, kinakasihan ka ng Panginoon. Pero ang dami matatapang ngayon. Tama? Kahit nakalihis na, pilit pala yung itinatama, yung baluktot na katuruan Matakot tayo sa Diyos. Maawa kayo sa pamilya nyo, unang-una. Sa buhay nyo. Yun ang unang-una Yun ang dapat tignan ng tao Pero, wala tayong magagawa. Talagang may predestinated na makatanggap ng buhay
At mayroon namang predestinated na mapahamak. Hindi dahil pinili ng Diyos na ikapapahamak nila, kundi sila ang pumili niyan. Tama? Shall we say amen? Nakita lamang ng Diyos yung katigasan nila. Amen. Kaya nga pati bata Kaya hindi nanghihinayang ang Diyos sa buhay ng tao Dahil nakikita na niya kung ano yung pipiliin mo. Bakit pa siya manghihinayang sa'yo? Hindi naman siya ang pipiliin mo. Tama? Pero kung nakita niya, before the foundation of the world, yung pipiliin mo, iingatan ka naman niya. Tama? Hanggang sa makamtan mo yung pangakong buhay, dahil yung buhay na yan ang minahal mo Ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Malalaman mo ang nagmamahal sa kanyang buhay, nag-iingat sa kanyang turo. Shall we say amen? Minsan, dahil lala sa pride ayaw may magtutuwid sa kanila Ayaw, sila yung mahusay, sila yung magaling, sila yung karapat-dapat. Kapag kagano'n ang attitude mo, at hindi ka na nakikinig sa biblical na aral, malaki ang problema mo. Malaki ang pananagutan mo sa Panginoon. Pinapauna ko lang sa inyo to, mga kamanggagawa ko. Hindi biro. Hindi biro. Ang pagdadala ng salita ng Diyos. Mga kapatid, isipin po ninyo, paglitaw ng 2 propeta sa Israel, wala nang mag-aangking mga ngaral doon. Kasi base sa kautusan, kapag sinungaling ka, todas ka. Pati magulang mo, kapatid mo, pwede kang patayin. Amen. Say amen. Sa Israel yun tinutukoy ko. Tama? Dahil sila ay under the law. Tama? Tayo naman ay under the grace of Jesus Christ. Kaya walang pwedeng pumatay sa atin. Bawal yon. Tama? Sabi nga kanina, binasa natin, ako ang gaganti. Aking ang paghihiganti. Kapag binaliwala mo ako, akin ang paghihiganti. Tama? So, matakot tayo. Matakot tayo sa Panginoon. Dahil alam niya lahat ng bagay Alam niya lahat ng bagay. Wala tayong may tatago sa Kanya. Sige po, manalangin tayo at itutuloy ko yung mamaya yung mensahe. Yung inihanda ko. Wala bang gusto magsalita? Testimony o anuman? Kagala ka sa Panginoon. Sige po, kung wala na ay tutuloy ko na lamang yung mensahe. Tayo po yung manalangin. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli minsan pa, nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil tunay na buhay ka at nag-iingat sa bawat isa sa amin na hindi mo pinahintulot na masayang ang mahalagang mga araw sa aming mga buhay, kundi patuloy mo kaming tinitipon at naway mangusap ka, Panginoon, ay yung lingkod ay walang anumang magagawa maliban na nariyan ka, mangusap ka alang-alang sa iyong mga anak na narito nakikinig, Panginoon. Patnubayan mo kami, patnubayan mo po ang iyong lingkod, pahira mo siya ng iyong banal na langis. At minsan pa, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Amen. And amen. So we say, praise the Lord. Nakahanda pa tayo. Ichiyo, hindi ko alam kung hanggang sa abutin itong mensahe ko, no? Pero merong part 1, part 2 naman akong ginagawa, mga kapatid. Kanina, tanghali na tayo nagsimula. Kaya kung may mga lakad kayong importante, hindi ko na kayo pipigilan, sumenyas lang kayo kung may mga importante kayong lakad. Pero itutuloy ko lang yung message, for the sake na itong record na ito para ibigay ko lang yung tama lang na
makapagpaliwanag sa bawat detalye ng aral. Sige po. At shall we say praise the Lord? Amen. Salamat sa Panginoon. So yung magkakasunod na aral natin, kung hindi ako nagkamali, mga ilang linggo yan, no? About Matthew 13 tsaka Matthew 25, about the parables yun. At about 8 parables po yun, hindi 7 ha. Kasi sa panahon na yan ay 7 lamang yung nakita ng mga tao, pero yung pinapakita ng Panginoon ay may 8 parables. Tama? Sabi sa amen? The parables of the scribes, mga kapatid. At yung isa pa, yung parable of the wise and foolish virgins. Kung titignan natin yung parabola na yun, para bang masasabi nating hindi makatotohanan, pero kung i-apply mo yan sa spiritual, ay doon talaga yan may apply, dahil hindi pwedeng 10 birhen, isang binata ay ikakasal. Tama? Tapos amen? So, ibig sabihin, figurative lang yon, na spiritual yung kasalan na yon. Tama po. At yung isang lalaki ay pumapatungkol kay Kristo Jesus, mga anak. So, i-share ko sa inyo, mga kapatid, mga anak, yung the main ingredients of a seed. So what is the seed sown? The seed is the Word of God. Tama po. Kailang beses natin tinalakay ito. I believe na ito ay sa ulado na ninyo, mga kapatid. Meron lang kasi akong karagdagang isisingit doon. Gusto ko lang kasing yung by details pa na maintindihan po ng bawat isa sa atin ito. Ano? Ha? The main ingredients of a seed at yung differences of reformers, yung pagkakaiba nila, ano, nai-record yun yung pagkakaiba ng mga churches na yan noong panahon ng reformador. Pero nang dumating ang scribes, mga kapatid, ay doon yung treasures, ibig sabihin kayamanan na yon, na hinuhugot sa baol, bagong kayamanan at lumang kayamanan, tumutukoy po sa bagong kapahayagan at lumang kaunawaan sa banal na aklat. Hindi ba kayamanan yan, di ba? Tama, sabi ng Biblia, si Kristo daw ang kayamanan na natatago, mga kapatid. So kapag kayamanan na yan na matatagpuan natin sa Kanya, talagang masihigit gugustuhin ko pa hangarin ang kayamanan na kay Kristo, dahil lahat ng kayamanan ay nasa Kanya na, mga kapatid, kaysa mga bagay na material. Ano? Kasi pagka si Kristo ang inuna mo, si Kristo ang pinili mo, sakop na niya pati yung pangangailangan mo Tama? Sa material. Kaya nga sabi nung apo ko, tuwan-tuwa ako sa kanya dahil pakiramdam ko talagang dinapuan siya ng anointing ng Panginoon nung umiiyak siya. Hindi siya tumitigil umiiyak. Sabi niya, Lolo, hindi ako inaantok. Dito lang ako. Babantayan kita. Ako pa babantayan niya. So nakakita siya ng liwanag doon at iba-ibang kulay doon sa langit. Sinasabi niya lang sa akin, tinitignan ko, wala naman. At isang natandaan ko, sabi niya, Lolo, gusto kong gayahin si Solomon, sabi niya. Kasi si Solomon, pinili niya yung wisdom and knowledge. So nag-i-English na siya. Kesa kayamanan ng salibutan. Ganun na magsalita, sabi ko, iba na magsalita itong bata na to. Kung titignan mo kasi, parang hindi niya masasabi yung mga ganun pananalita Pero, alam mo, yung tablet na pinahiram sa kanya, talagang sabi ko, bawal manood ng kahit ano dyan. Super book lang. Abang ginawa nga niya, pagkatapos naman, napakarami na niyang kwento tungkol sa biblical. Hindi ba maganda yon?
Kayamanan yun eh. Yung sabi nga, isang kaluluwa lang mailapit natin sa Panginoon. Marami na nagagalak na anghel. Kaya tuloy-tuloy po tayo, mga anak. So, yung main ingredients of seed, punta po tayo doon. Saan ba yan? Sa Matthew 13. Sa dami natin ng ating duktong-duktong ng pagmimensahe. Sa bagay, ito na may ang Panginoon ang magduduktong nito, no? Kahit nasabihin mo, watak-watak ito, hiwa-hiwalay itong mga bersikulo na to. As long na nagduduktong yan, yan ay revelasyon. Tama? Kesa yung iisa, dadalawang bersikulo, pagkatapos nag-aaway pa yung bersikulo nyo. Huwag naman ganun. Tama? Praise the Lord. So, yung main ingredients of a seed, yun ang tatalakayin natin, at yung differences of reformers sa panahon na yan, ang reform, hanggang sa unti-unti nire-restore ng Panginoon yung mga gifts of the Holy Spirit through Pentecostal, then yung salita, mga kapatid, yung liwanag, nare-restore niya sa pamamagitan ng kanyang major ministry, major apostle, at yung pagpasok ng fivefold ministry. So ito, yung main ingredients muna tayo, mga kapatid, ay basahin ko yung isa, justification by faith, faith in God alone. Ito po ay dinala ni Martin Luther, At yung sumunod na usbong, mga kapatid, yung turo o katuroang predestination, si John Calvin po, yung nagdala niyan, Iba-iba sila ng carry, Tama? Iba-iba sila ng carry. Iba-ibang panahon din to. Magkaibang panahon. Pero nagtatagpo sila, mga kapatid, sa panahon na yan. Kaya nga tinawag sila mga Reformation period, yung panahon na yan. Yung predestination by John Calvin. Yung pangatlo, yung eternal security. Natural, kilala na ng Panginoon kung sino yung sa Kanya. At tinatatakan ng banal na Espiritu. Tandayan na siya ay hindi na maaagaw pa. Tama? Ng kaaway. So, may eternal security. At yung sumunod, yung John Knox, eternal security, John Knox yun. Minsan naipagpapalit ko yung pangalan. Kayo na lang ang umanawa doon. Napagpapalit ko yung John Calvin at saka yung John Knox. Kasi puro John eh. Ang dami natin John dito eh. Tama? Service, amen? So, kayo na po ang bahalang tumuklas, mga kapatid. Eternal security by John Knox. Sanctification. Ito si John Wesley naman nagdala nito, Yung holiness. Then, yung sumunod, yung papalapit tayo ng papalapit, sa panahon natin, Baptism in Jesus' name. Sa panahon niyan ni William Seymour, diyan ipinangaral ang tamang bautismo, Acts 2:38. Then yung baptism of the Holy Spirit. Naniniwala tayo doon, tama? Kaya nga may eternal security. Kaya itong Pentecostal, naniwala din sa baptism of the Holy Spirit, tama? You shall receive the gift of the Holy Spirit. Then, yung second advent ni John Miller, mga kapatid, ito pala yung founder talaga ng Seventh-day Adventist, hindi yung babae. Siya talaga yung nauna. Si John Miller. Merong second advent ang ating Panginoon. Babalik ang Panginoon. Yun ang kanyang bahagi na ini-input sa kakristyanuhan, mga kapatid. Then, anong sumunod? Yung Jehovah's Witnesses. Yung lagi nilang mapapakinggan mo sa kanilang mga bibig pagka nakakatagpo mo sila sa kalye.
ay about the millennial reign of Christ. Lagi nilang bukang bibig yun, yung paghahari ni Kristo na 1,000 years, na kailangan sumama tayo doon. Tama? Sila yung naghahawak nun. Pinanghahawakan nila yun, mga anak, mga kapatid. Kaya lang, yung mga nabanggit ko, may problema pa rin sila pagdating sa Godhead. Dahil unang-una na lamang sabihin natin sa bautismo, ang Pentecostal, Antimano, nagbautismo sila in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. But later on, nagbautize sila sa tamang bautismo, sa tamang formula. Acts 2:38 plus the restoration of gifts of the Holy Spirit. So, ganun ang nangyayari. Habang papalapit tayo sa panahong kinabubuhayan natin. Para maintindihan ninyo kung bakit dumami yung mga sangasangang sekta, no? Tama? Na marami sa kanila nanggaling sa liwanag. O binigyan ng bahagyang liwanag. Tama? Kaya lang, hindi full yung light na nakita nila. Kundi bahagya, pira-piraso pa lamang yan, mga anak. Kaya wala doon ang perfection. Tama? Wala doon ang fivefold ministry. Ano lang yon? Surviving ministry. Tama? Surviving. Nagsasurvive pa lang sila. Kailangan makumpleto muna nila yung ingredients of the seed para masasabing perfection message yung dala-dala nila. Tama? Shall we say amen? Ayan. Si Charles Russell yan, no? Yung Kingdom of Christ to come. Ngayon, saan tayo nabubuhay ngayon, mga anak, mga kapatid? Malayo na nilakbay natin. Kasi yung restoration, ang ginamit po dito, idadagdag ko na lang ito, no? Doon sa ingredients of a seed, no? Idadagdag ko lang yon. Kasi nga, ang liwanag, hindi naman nanatili. Lalong nagliliwanag yon. Tama? Habang tumatakbo ang panahon, may mga nakikita tayo na hindi nakita ng mga nauna. Shall we say amen? Dahil nga, yung nga, ang paliwanag nga dyan, nagdilim nga dyan, paano mo ngayon maibabalik ito? So, yan ang trabaho ni Elijah na ibalik tayo sa puso ng ating mga magulang. Tama? So, kung walang Elijah, walang restorer. Walang restoration. Walang fivefold ministry. Tama? Ganon ang kailangan makita natin. Dahil, paano ka nga, yung lagi kong tinatanong, paano ka nga makakapag-provide ng wise virgins kung iniwan dito sa dulo ng model church, iniwan nila ang unang pag-ibig. Tama? So, nung iniwan nila, hindi basta babalik yan. Tama? Pumasok ang Great Tribulation, pumasok ang mixed multitude, hanggang sa punto ng Dark Ages, then naging dead church na siya. Yan ang naging kondisyon Then, bumalik ang holiness. Tama? Dito, ibinalik ang faith in God sa panahong ito. Then, holiness, then, restoration sa panahon ni William Marion Branham. Siya ba say amen? Ibig sabihin, dinadala na tayo dito sa Book of Acts. Tama? Naintindihan natin? Alam mga turo ni William Marion Branham, sa natin siya matatagpuan. Siya po yung midnight cry. Siya po yung shout message. Siya po yung the net, the parable of the net. Siya yon. Yung naghagis ng net. Tama? That is the message of these last days na maraming naniwala, Brother Johnson Dahil yung gifts na nanggaling sa Pentecostal, mga kapatid, kiniri niya yun yung mga doktrina ng mga reformador na ito, kiniri niya yun, lahat ng tama. Lahat ng tama.
kiniri niya. Pero dahil pollination message, may hangin. Tama. Wala namang pollination na walang hangin eh. Di ba sa natural, kailangan hanginin muna yung pollen para lumaglag doon sa grain. Para magkaroon ng buhay. Tama. So you see, doon na lang makikita natin ang buhay ng Panginoon Diyos eh. Tama. Dahil kung ano yung tipo sa natural, ayun din ang tipo sa spiritual. Dahil iisa ang may katha ng buhay na ito. Tama? Amen. So, hanggang sa dumating yung mga scribes, ito na nga, isa si William Marion Branham dyan, the Gentile Elijah, the Restorer. He is also one of the end-time major scribes. Tama? Sabi si amen? Sino pa? Yung ating major apostle, Raymond Jackson. Sabi si amen? Isa siya sa iskriba na ginagamit ng Panginoon. Then, sino ang kasunod? Si End Time John. Kaya nga may yung ingredients of a seed sown na hinihasik ni Kristo, yung ingredients nun. Ito, mga kapatid, isa-isang nag-appear dito. Hindi sabay-sabay. Isa-isa yan. May proseso ng pollination, pagpapahinog yon, mga anak. Paglalagay ng buhay doon sa corn, then yung pagpapahinog doon. Hanggang sa aanihin na. Tama? So, nasa proseso tayo ng pagpapahinog. Tama? So, ginagamit yung mga apostol na ito, mga iskriba, Brother Raymond Jackson, major apostle, si End Time John, major apostle din ito. Tama? At yung major prophet, William Marion Branham, also the Restorer. Pero pagdating sa perfection, mga kapatid, merong fivefold ministry under the major apostle yan. Hindi pwedeng yung fivefold ministry lumalakad mag-isa na walang major apostoles. Mali yan, programa na yan. Hindi programa ng Diyos yan. Dahil maski si Pablo, na siyang major apostle sa mga Gentile, mga kapatid, kasama niya ang fivefold ministry dyan. Tama? Shall we say amen? May major ministry ba? May major apostle ba? Meron si Pablo. Sa Gentile yon. Tama? Ngayon, pagdating sa Israel, may major apostle ba? Abay, meron. Sino ba yung laging humaharap dyan? Si Pedro. Tama. Binigyan nga ng mga susi Tama. Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo yung mga tupa. Feed my lamb. Pangatlo yun. Yung pangatlo pala. Tatlo pala yun. Yung pangatlo, Pedro, do you love me? Yes, Lord, sabi niya. Feed my sheep. Ibig sabihin, yung magugulang, pakainin mo yung magugulang. Tama. Pakainin mo yung mga bata. Pakainin mo rin, Pedro, yung magugulang. So, meron ba major? Si Pedro. Sabi si amen. Hindi nila matanggap kasi ayaw nila ng programa ng Diyos Ang gusto nila, kasi papilan yung major. Yan ang nangyari kay Kibuloy. Siya na nga may-ari ng buhay ng tao Kaya huwag niyong gagayahin si Kibuloy. Kung diyan kayo nang galing, mamamali kayo. Huwag mong tutularan yan. Kahit gaano kalaki yung ministry mo, kung hindi mo matanggap ang katotohanan, matutulad ka sa kanya. At muntik na nga. Hindi biro ito. Dadating tayo dyan. End Time John Ministry. One of the end time major
scribe, mga kapatid. Then, perfection through the fivefold ministry, under sila sa mayor. Tama. Hindi pwedeng walang major eh. Tapos, papasok ngayon tayo sa rapturing faith. Amen? Ano yung, sino magdadala ng rapturing faith? 7 apostles. 7 voices of thunders. Tama? So, yun ang ingredients ng binhi na inihasik ng sower. Sino yung sower? Si Kristo. Tama po? Justification by faith. James chapter 2. Buksan natin. Verse 20. Simulan ko sa verse 20, mga kapatid. Ito yung unang-una, no? But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Kasi nga, alam niyo ba ang nangyari dito, mga kapatid? Noong lumitaw ang turo ng justification by faith in God alone, faith in God alone. Ito na nga yan eh. Yung mga nagsasabing manampalataya ka lang kahit wala kang ginagawa eh. Maliligtas ka. Yung osas, alam niyo ba yan? Sabi nga, sa kanilang pangangaral, works will not save you. Questionable yan, tama? Shall we say amen? Yung ay nandala nilang katuroan, mga kapatid. Dahil bahagya nga ang binigay ng Panginoon kay Martin Luther. Tama. The just shall live by faith in God alone. Martin Luther, a 60th century monk and theologian, pari pala ito ng Katoliko. One of the most significant figures in Christian history. His beliefs helped birth the Reformation, which would give rise to Protestantism as the third major force within Christendom, alongside Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy. Di ba nahati yung Rome? Eastern and Western. So, si Luther sa Western. So, naging tatlo, nabahagi sa tatlo ang pananampalataya ng Kristyanismo, mga kapatid. So, ito, bumungad, mga kapatid, sa kakristyanuhan, ang pananampalataya hindi sa papasi, kundi pananampalataya sa Panginoon Diyos. Tama? Faith in God alone. Kaya lang, works will not save you. yun ang dinala ngayon ng ilan, ng iba. Bakit hindi ba nilinaw ito ni Martin Luther sa kanila? Mga kapatid, sa 21, was not Abraham our father? Italan natin sa 19 muna para di natin balikan to. 19, thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Alam niyo ba ang turo ng ano ngayon? Ng Lutheran. Trinity nga eh. Pero dito, there is only one God. Paano nakuha yung three gods? Na pantay-pantay sa kapangyarihan at kapamahalaan. Talong ko ulit sa 21. Hanggang panahon ng Reformador, dinala nila yan, Trinitarian doctrine na yan. Maliban na dumating ang Pentecostal oneness. Pero hindi pa rin nagtapos doon. Tandaan nyo. So 21, was not Abraham, our father, justified by works? Talong yon. When he had offered Isaac his son upon the altar? May gawa ba?
o faith lang? May gawa eh. Ha? Seest thou how faith wrought with works, and by works was faith made perfect. So, mga kapatid, sa Tagalog at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. May gawa. Tama? May gawa. So, isa-isa lang natin ito. Yung differences of reformers. Mga kapatid, marami po sila, mga anak. Si Martin Luther yung dinadakila sa panahon niya, kinikilala. Dahil yung 95 thesis na pinresenta niya sa papacy, mga error ng Catholicism, mga kapatid. Nung dumating itong John Calvin, ang dala po niya ay yung turo na predestination. Predestination. Ano ba ang pagkakasabi sa predestination, mga kapatid? Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tinawag tayo ng Panginoon. Sa 29, for whom He did foreknow, nung una pa'y Kanyang nakilala, nung una pa lang pala, mga kapatid, kilala niya na tayo. Sabi sa amen? Amen. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. Tayo yun. Ikinoconform tayo kay Kristo upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Malinaw ba? Sa 30, at yaong mga itinalaga niya ay Kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Kapatid. So, tanging Diyos lamang ang nagtatalaga ng mga bagay. Tama? Kasi siya yung mayroong paunang kaalaman. Tama po? Amen. So, yung predestination ba ay tama? Tama. Tama. Ngayon, ang question lang dito sa mga Calvinist, sabi dito, a person is predestined to be saved and lost. Tama ba yan o mali? Na itinilaga ka para mapahamak. Yung isa naman, itinilaga para sa buhay na walang hanggan. Ganun ba ang Diyos? O pinapipili tayo? Natural, ang babasihan ng Panginoon kung ano ang pipiliin mo. Tama. Hindi siya nagtalaga, oy, ikaw, doon ka sa impyerno, ikaw sa langit ka. Ito ngayon ang mga katuruan ng Calvinist, mga kapatid. A person is predestined to be saved and lost. No free will. Hindi na daw kailangan ng free will. Tama ba yan o mali? Mali. Paano ka makakapag-provide ng bride dyan? Yun ang lagi kong tinatanong di ba? 1 Peter chapter 1 verse 2. Elect according to the foreknowledge of God. So ito yung malinaw, tama? According to the foreknowledge of God the Father through sanctification. Meron pa rin proseso. Through sanctification of
the Spirit. Kasi kung hindi ka na sanctified, paano ka maisasama sa elect? Tama. Malinaw to, mga kapatid. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Kailangan mahugasan ka muna. Kailangan sumampalataya ka muna na marinig mo ang mensahe. Tama. Hindi naman pwedeng wala kang kamuang-muang pagkatapos sasabihin ng Panginoon, ay, ligtas ka. Ligtas ka na. Ay, ganyan nangyari, mga kapatid. Ang sabi ng mga Calvinist, a person is predestined to be saved and lost, no free will. Questionable po yun. John Calvin believed in the sovereignty of God. Yan yung makapangyarihan. Nakakita niya ang lahat ng bagay, kaya siya nagtatalaga. Tama? Luther believed in justification by grace. So may kanya-kanya silang bit-bit. Tama? Luther, sabi dito, believe in justification by grace through faith. Calvin believe in predestination, that before creation, God has destined folks to either heaven or hell. Nakadestino na agad. Tama? Wala pang ang pinipili, nakadestino na. Kailangan pumili muna ang tao. Tama? Para masasabi ng Panginoon Diyos, hindi ako ang pinili mo, hindi ako ang sinunod mo, kaya ang destinasyon mo sa kapahamakan. Pero kung nakita ng Panginoon na ikaw ay masunuring tao at ginawa mo nararapat para unahin siya sa buhay mo, then ang destinasyon mo sa langit. Tama? Yan. Dinestined daw ng Panginoon Diyos whether either heaven or hell. And Luther believed in free will. So tama si Luther doon? Shall we say amen? May free will. Pipili pa rin ang tao, mga kapatid. Kaya lang, ang problema na sa kanya, works will not save you. Pero maliwanag yung sinabi ni James, tama? Faith without works is dead. Shall we say amen? So, pero pagdating naman doon sa free will, may laya talaga ang tao pumili. The main difference between Calvin and Luther is that Calvin believed in predestination, the idea that God is all-knowing and already has placed people either in heaven or hell. So, tama yon. According to predestination. According to what God saw. Yung nakita ng Panginoon Diyos sa isang tao. The people chosen for heaven would perform good works as a sign that they have been chosen for salvation. So, sign na lang pala yun. Na ang tao'y tatalima kung sila'y makikilala lang ang taong ipinredestina sa buhay na walang hanggan kapag ka sila'y namumuhay. Doon lamang sa buhay makikita. Nakukuha ba natin? Naintindihan natin? Yun lang ang basihan niya. Pero yung sinasabi niyang no free will, mali yun. Tama? May free will pa rin ang tao para pumili at para gawin yung nararapat. Shall we say amen? So, yun ang mga differences, mga kapatid. Then, pasok naman si John Knox, yung eternal security. Pag sinabing eternal security, mga kapatid, tignan na nga natin. John Knox
enthusiastically adopted his role as one of Calvin's followers and a defender of this reputation, especially in the controversy over predestination. So, nag-agree si Knox doon, si John Knox, ano? Nag-agree siya kay doon sa nauna, kay Calvin. Predestination. The only true explanation of Knox's preaching is in words he applied to other of these fellow countrymen. Ito po, quote, God gave His Holy Spirit to simple men in great abundance. Binigyan daw ang tao ng ng banal na espiritu. Tignan nga natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Ito, mga kapatid. Excuse me. Second Corinthians pala. Chapter 1 verse 22. Who had also sealed us, ito. O sa 21 muna. Now, He which established us with you in Christ, and had anointed us in God, who had also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. So sa 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. So yun. Pag sinabing nagbigay ng patotoo o nagtatak, mga kapatid, ibig sabihin, nakaukit na yon. Hindi na aalis po yun. Ano? Kasi may mga katuroan na yung Espiritu, pag ibinigay, ay tatakas, aalis. Mga kapatid, hindi. Hindi po ganun ang Panginoon dahil may predestination. Tama. Kasi masisira yung predestination eh. Shall we say amen? Ang Panginoon Diyos pala pabago-bago ng isip. Tama. Shall we say amen? Ganun ang mangyayari. Pero ang Panginoon ay siyang noon, ngayon at kailanman. Hindi siya nagbabago. Tama ba? Tama? So, ito. Ephesians 1:13. Ito po. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye received, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise.
Kaya hindi basta predestination, mga kapatid May after Di ba? In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Kailangan makapakinig ka muna ng katotohanan. Tama. Hindi ka basta itinilaga ka na lang ng ganon. Tapos. Luwag naman totoo yun dahil may foreknowledge siya. Pero para sa atin na wala namang ganong katangian. Wala namang tayong foreknowledge Tama? Ang Diyos lang ang meron nun Tama po? Kaya nga may after dito. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe. Kailangan mo na palang sumampalataya ka para masabi mo na ikaw ay predestinated seed. Tama? Shall we say amen? Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Pag sinabing sealed, nakaukit na yon, nakatatak na sa iyo yung Espiritu ng Panginoon. Dahil through His foreknowledge ay nakita ka na niya na magiging tapat sa Kanya, mga anak. Intindihan po natin? Ephesians chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ano sabi? Selyado, tinatakan. Tama. Hindi na po babawiin yon. Dahil ang Diyos ay all-knowing. Tama. Hindi pa bago-bago ang isip niya. Tama. Kaya nga, before the foundation of the world, elected na nga tayo Tama po. Paano makikita yon? Sabi nga ni John Calvin makikita yon sa kanilang good works as a sign that they have been chosen for salvation. Tama? Amen? Kasi kung hindi naman magbubunga, paano mo sasabihin predestinado yan kung wala namang bunga? Shall we say amen? Amen. So yun ang eternal security. Ibig sabihin, hindi ka na maaagaw pa sa kamay ni Kristo. Tama po. Sa lumang tipan, mga anak, mga kapatid, kasi doon, ang Panginoon Diyos, ay, dahil wala pa ang Redeemer, sa lumang tipan, anointing pa lang yung natatanggap nila. Anointing, yung pahid. Pahid. Dahil kailangan may Redeemer para mabigyan ka ng security. Tama po? Kung wala Redeemer, paano ka bibigyan ng security? Yung Spirit of Christ kailangan matanggap mo. Yung mediator. Tama? Yun. Then, anong sumunod? Papalapit tayo sa panahon natin, mga kapatid. Sanctification by John Wesley. Hebrews chapter 12, 10 to 14. Puntahan natin. Ito na, sa verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, yung mga magulang natin. Ngunit siya, ang Panginoon Diyos, sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Kailangan ba ang kabanalan? Yes, amen. Kailangan ng kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, ngunit kundi ikalulungkot. Gayon naman pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga
nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Sinasanay ang katuwiran. Sinasanay ang kabanalan. Kaya't itaas ninyo ang iyong mga kamay nakababa ang mga tuhod namang nanginginig. At magsigawa kayo ng matuwid na landas na inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkos gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Shall we say amen? Kung troublemaker ka, walang kapayapaan, walang kabanalan din yun. Tama? So mahalaga, may kapayapaan at may kabanalan sa puso ng tao para ka papasama sa pangako. Tama? Shall we say amen? So yun po yung mga bahagi, mga kapatid, ng binhi, yung ingredients of the seed sown, mga kapatid. Kailangan ilalakip yun. Hindi pwedeng may kulang doon. Tama? Shall we say amen? Paano kung ang Reformation period nagbabatakan, naghihila-hilaan pa, at walang stand na masasabi nating talagang matibay. Paano ka makakapag-produce ng wise virgin sa panahon na yan? So, mga anak, mga kapatid, ito na, yung pagdating nung so sanctification tayo, no? Yeah, one of the most marked differences between John Wesley and Martin Luther is that Wesley constantly insists that a Christian can and must become perfect before he dies, whereas Luther denies that any such thing is possible. Dininay ni Martin Luther yung kabanalan. Pero yung faith in God, yung tapang, nasagupain niya yung papasi, mga kapatid, nagawa niya yun. Tama. Yung paninindigan niya at i-expose ang mga kamalian ng papa. Pero pagdating ng kabanalan, mga anak, mga kapatid, Luther denies that any such thing is possible. Lahat yung pababa na binanggit ko, all of them baptizing in Trinity. Paano ka makapag-produce ng bride yan? Di ba? Kulang ang ingredients. Tama? Ngayon, pasok ngayon, mga anak, si William Seymour, baptism in Jesus Christ's name, Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kompleto ba doon? Kompleto, di ba? Pagdating ni William Seymour, tamang bautismo, matatanggap mo pang Espiritu Santo. So, unti-unting lumilinaw, tama? Yung pananampalataya, pumapasok na rin. Tama, ni Martin Luther. Ngayon, tuloy natin. Yung gifts of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Kaya lang, ang problema sa Pentecostal ay ito. Sabi nila, speak in tongues as an evidence. Pag hindi kayo nag-speak in tongues, si Sister Marlene lang nag-speak in tongues nito, siya lang ang maliligtas. Kayo na hindi nag-speak in tongues, hindi kayo ligtas. Yun ang turo ng Pentecostal. Papayag ba kayo?
O, titignan natin sa Biblia, 1 Corinthians chapter 12, verse 30. Sabi po dito, sa 28 muna, o sa 27, now ye are the body of Christ and members and particular. Tayo yon, body of Christ. And God sets some in the church, first, apostle, secondarily, prophets, thirdly, teachers, after that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Sa 29, nagtanong, are all apostles? Ano sagot? Hindi. Are all prophets? Hindi. Are all teachers? Hindi. Are all workers of miracles? Hindi. Sa 30, have all the gifts of healing? Hindi. Do all speak with tongues? Hindi rin eh. Tama. Kaya yung iba pinipilit sa Pentecostal, pinipilit na mag-speak in tongue eh. Kasi natatakot sila mapahamak eh. Tama. Do all interpret, but earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Isa yun, yung pag-ibig nga yun, mga kapatid. Naintindihan po natin. So, sinishare ko po yung differences of the Reformation, mga kapatid. Kaya nga, hanggang ngayon, nagtatanong ako sa sarili ko, paano makakapag-produce ng perfect bride sa panahon na yan, mga kapatid. So, yun. Chapter 14, verse 23, 1 Corinthians. 14:23. Bagal ko. Sige po, ito. Ito, no? Kung ang buong iglesia nga ay magkakatipon sa isang dako at lahat ay magsasalita ng mga wika, yung unknown tongues, no? Sa English, ito, no? If therefore the whole church be come together into one place and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that they are mad? Kapag lahat pala kayo nag-speak in tongue dyan, ano? Maririnig ng mga tao sa labas. Ano sasabihin nila? Hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol? Di ba? Ganyan sa Pentecostal ngayon eh. Pinipilit mga kapatid na mag-speak in tongue eh. Miski Trinitarian nga eh, meron dyan sa Imus. Pag hindi ka nag-speak in tongue, gaganong-ganonin ka. La 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 la. Parang yung kanta eh. La 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 la. Tapos pag hindi ka nag-speak in tongue, itutulak ka. Ano yan? Para sabihin, inipo ng Panginoon, natumba eh. Grabe. Masyadong ginawang okay ang pananampalataya, mga anak, mga kapatid. So yun, pag mayroong nakakita ng ganong sitwasyon na lahat tayo nag-speak in tongues, so sabihin ng mga tao, mga ganun yan eh. Meron nga nung araw sa isang inaatinan kong simbahan dati ang speaking tongue, 1, 2, 3, pinakamarami na yun. May minsan nakaranas ako doon ang dami nag-speaking tongue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung huling-huli, babae. Ayaw nang tumigil. Nagpropesiya, gusto mag-preach na. Ano yan? Sige nga!
Ayusin ninyo. Hindi ka mo't gifted ganun na nga. Kontrolin niyo yung buhay niyo, yung sarili ninyo, para masabing makatotohanan. Yung mga gifts na nasa inyo. Isipin mo yan. Gusto na mag-preach ng babae, nag-speak in tongue, nag-interpret, gusto mag-preach na sa pulpito Ang tagal Ang dami nang sinabi Pero, yung tongues kakapraso lang. Parang sinabi bang yes. O pagkatapos napakahaba na ng interpretasyon. Oo lang sa Tagalog yun. Sige nga, pag-aralan niyo yung buhay niyo. So ito mga kapatid, mga anak. Minsan nakakatawa Minsan nakakatawa ang buhay Pero kailangan maging seryoso tayo. Kasi wag natin gawing kengko yung buhay natin. Simple lang ang pananampalataya. Ngayon, yung mga taong nagpapadaya, problema na nila yon. Tama? Ha? So, yun po, mga kapatid. Yung second advent ni John Miller, Acts chapter 1, verse 6 to 11. Panginoon, i-restore mo na ba ang kaharian sa panahong ito? Hindi pa, sabi niya. Tama? Hindi sa inyo makaalam. So, ibig sabihin, merong muli siyang pagbabalik. Tama? Sabi siya, amen? Second advent of Christ. Tapos, yung millennium ng Jehovah's Witnesses, may bahagi ng katotohanan sila. Huwag naman nating tawan-tawanan na sila. Tama? Nakumo to, kikita natin, nagpapagod sa kali, may dalang mga libro, nagpapatotoo sa kali. May bahagi sila ng katotohanan. Hindi lang nabuo yung ingredients na katulad na natanggap natin, mga kapatid. Napakapalad natin dahil may restorer tayo, William Marion Branham. Yung messenger na midnight cry. The seventh earthly angel. Hindi, ang ginawa naman nila, yung seventh earthly angel, ginawa nilang seventh heavenly angel. Kaya nagka-problema naman sila ngayon. Ang end time. Si Elijah, yung anointing ni Elijah, yung restorer, he is one of the end time scribes, mga kapatid. So, sino sumunod? Raymond Jackson, major apostle. Kasi pag hindi nila sinundan yung pattern na yan, nako, napaka mapanganib. Kung rapture ang hinahintay natin. Then, bago mamatay si Brother Jackson, sino in-introduce niya? Si End Time John. Tama? Hindi nga lang eksaktong End Time John ang pagkakabanggit, pero deep inside his heart na ito ang gagamitin, ito ang susunod sa akin. Yun ang nasa isip ni Brother Jackson nun. Katuwan-tuwa siya nung nakita niya yung tao Alas mapalukso siya sa tuwa Sabi niya, siguro, ito yung papalit. Pero di siya nainggit, tama? Siya si amen? May mga tao kapag kami papalit sa kanya, inggit Pagka naramdaman na nilang, tika, itong papalit. Tignan niya si Saul. Nainggit kay kay David. Ayun, tama. Sabay pa tayo. Di ba? May papalit sa'yo, aalisin ka na, matuwa ka. Huwag kayo may iinggit. Tama? Si Jackson, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Doon sa tao na yan. Hindi siya nagsabing, teka, bakit maitim? Wala sa kanya yung maitim o maputi ka. Tama? As long na meron kang dalang mensahe, magmensahe ka. Tama? Ngayon, titignan mo na, ano ba yan? Puti o itim? Naku, itim yan. Walang itim na gagamitin. Yun ang kaisipan ng mga tao ngayon. Walang itim na gagamitin.
Kapag kaganyan, mga kapatid, racist ka. Hindi ka dapat naging Kristiyano. Perfection. Kailangan ng perfection, Brother Johnson, di ba? Through fivefold ministry. Isang major apostle na nandun. At yung mensahe ng major prophet, kine-carry pa rin yun, mga kapatid. John ministry. You must prophesy again. Nandiyan sa Biblia yun eh. Yan ang bago. Pati hindi nyo matanggap. If I will that he tarry until I come. Bakit hindi matanggap ang bago? Then anong kasunod? Rapturing faith. Yung voices of the seven thunders. Mas mahirap tanggapin yan. May nagtatanong nga sa akin eh, Brother, patunayan mo na tao yung seven thunders na yan. Binasa mo na nga, seven voices of thunders. Alaga naman maging tuko yan. Kaya nga voices ibig sabihin tao yan. Gamitin naman natin yung pinag-aralan natin. Ako hindi ako nag-aaral pero kaparaso lang pinag-aralan ko pero napakasimple nito para hindi natin maintindihan eh. O sadyang nagmamatigas lang tayo kaya hindi natin maunawaan. Yan ang problema sa inyo. Pag sinabing voices, tao yan. Voices of thunders. Yan ang paglalarawan. Seven apostles. Naintindihan natin? Mga kapatid, nagtulong-tulong yan, yung mga reformador na yan. Ayan, binanggit ni Brother Johnson kanina si John Huss. So John na-inspire si Luther. At yung iba pang mga reformador, nag-translate din sila sa kanilang mga wika ng Biblia, no? Yung mga susulat, mga scribes yan eh. Pero yung scribes na binabanggit dito, mga kapatid, sa panahon ng restorer, ito na yung end time. End time scribes. Tama po? End time scribes. Branham, Jackson, Amos Umoboriowo. Hindi kami panatiko. Nagsasabi lang kami ng totoo. Para hindi masayang yung pagpapagal ninyo. You must prophesy again. Yun nakakita. Yun ang inutusan. At siya'y mananatili hanggang sa bumalik ang Panginoon. So yun po ang main ingredients of seed plus the differences of the reformers. Kita naman niya sa history. Bawat simbahan, alam na alam nila ang historya ng simbahan nila. Naintindihan natin? At ganun din tayong nasa end time. Alam na alam natin kung ano ang nangyayari sa loob ng end time. Tama ba? Hindi, wala ba kayong malay sa end time o may malay? May malay tayo. Tama. Kaya lang, maraming, alam nyo na, hindi marunong kumilala ng ministry. Kaya nagkakaproblema. Sige po, magpasalamat tayo sandali. Amang banal, minsan pa kami nagpapasalamat sa mga aral na ito na naniniwala kami ito'y kinasihan